guys! Welcome back to my vlog. For today's video, mag-gin talk lang ulit tayo. Pag-usapan natin kung bakit ko hinayaan ang anak kong 17 years old ang manirahan mag-isa and kung nangingialam ba ako sa love life niya. Kaya stay lang po kayo sa ating channel. Ayan. Well, ang anak kong panganay, he is 17 years old and yes, nakatira siya sa Grosseto mag-isa and umuupa siya sa kanyang bahay mag-isa. Bakit? Kasi ako at ang asawa ko naniniwala kami na kailangan niyang matuto ang mamuhay mag-isa, maging independent kasi pagdating ng araw, yun din naman ang gagawin niya. And kung nangingialam ba kami sa love life niya, hindi. Kasi buhay niya siya yung nakakaramdam ng puso niya. Ang lagi lang namin pinaalala sa kanya is yung mahalin, bigyang respeto, and wag pababayaan ang kanyang pag-aaral. Tapos yung the way namin siya na turuan sa totoong buhay, kaya din namin siya hinayaan at the age of 17 kasi gusto ko na matuto siya namin ng asawa ko, yun nga, na matuto siyang tumayo sa sarili niya kasi hindi habang ang buhay nandito kami mag-asawa and para din magkaroon siya ng sarili niyang ipon, makabili siya ng sarili niyang bahay someday gamit ang pera pinaghirapan niya. And kung ano man yung gusto niyang gawin, ay lahat yun ay galing sa kinita niya. Nangingialam kami sa sahod niya, hindi din. At wala pa siya sa legal age at 18 kesa ngayon dumadating sa bangko ko yung yung sahod niya, pero binibigay ko din sa kanya ng buo. Nagpapaiwan lang siya ng 100 euro para daw sa grocery namin and I really appreciate it kasi may kusa siyang tulungan kami dahil alam niya nagsisimula pa lang kami sa bago naming bahay and talagang na zero kami, totaling nagsisimula pa dahil nga sa trabaho at ako naman hindi nakakapagtrabaho, kaya I really appreciate it and thankful ako sa kanya. Lagi ko sa kanya sinasabi, once na hinga na kami ng papa niya, ibabalik din namin yung binibigay niya para madagdag na rin sa iniipon niya. Kailangan niyang makafocus na makabili ng sarili niyang bahay kasi unang-una lalaki siya. Someday, somehow, ikakasal din yan or kung ayaw niya magpakasal, magli-live-in sila ng girlfriend niya. Siyempre, kailangan may bahay na siya. Hindi yung kung kailan bubuo na siya ng pamilya, siya mamumblema ng bahay. Kasi lagi ko sa kanyang pinaalala, mas maigi na ikakash ang bahay kaysa naman umutang ka kasi isipin mo yun, kung uutang ka ng bahay every month mo yun iisipin. Kung uupa ka naman, ganun din. Wala ka bang ginhawa kapag nagbakasyon ka kasi may iisipin kang babayaran mo, hindi yung sarili mo na pwede kang magbakasyon kung saan mo gusto or kung gusto mo paupahan muna yung bahay na binili mo at mag-explore sa buong mundo kung gusto niya, at least may bahay na siya. Maging magandang halimbawa siya sa kapatid niya na lagi ko sa kanya sasabi, at least pag dumating ng 17 years old ang kapatid niya, siya din ay bibigyan niya ng payo ang kapatid niya, tingnan mo at the 17 hindi ako pabigit kay la mama, nabibili ko yung gusto ko gamit yung pinagtrabahuan ko, hindi kami yung ikukulong sila. Kung gusto niya mag-explore sa ibang bansa, sa labas ng Italy, against na para sa buhay niya at kinabukasan niya, go kami doon. Support lang ang bibigay namin sa kanya. Mahirap
Kasi, syempre, mapapalayo ka, pero, end of the day, para din sa kanya yun. Ang ayoko lang yung dadayaan siya ng ibang tao, o hamak-hamakin siya ng tao. Kaya sabi ko sa kanya, maging down to earth, and laging magpasensya. Makisama, kasi sa ngayon syempre umupa siya, matuto siyang makisama kung sino yung makakasama niya sa bahay, kasi para din yun sa makatipid siya. And then pagka maipon na siya, pwede na siyang kumuha ng sarili niyang bahay. Yun. Kasi ganun kami pinalaki. Ako, honestly, ganun din ako pinalaki ng mama ko. Hindi ako yung may golden spoon. Hindi naman kami mahirap na, as in yung hirap na hirap. Masasabi ko namang lumaki ako na nasa middle. Yung asawa ko, lumaki na ganun din. Pero, disiplina. Disiplina yung tinuro sa amin ng mga magulang namin. Ako, yung mama ko, lahat ng bagay kailangan mong paghirapan. Yung trabaho mo, kailangan mong mahalin, hindi lang dahil pinapasahod ka. So, yun din yung gusto naming matutunan nila. Iba yung pakiramdam pag pinagpaguran mo kung anong meron ka, na hindi ka maasa sa iba or tapakan yung ibang tao. Yung lahat galing sa 100% na lakas mo. Iba yung saya na mararamdaman mo. Kapag nag-asawa ka at nagkaanak ka ng may sarili kang bahay, may ipon ka, hindi ka man mayaman, pero kaya mong bigyan ng time ang pamilya mo, yun ang the best. Kasi hindi mo na maibabalik yung mga oras na lilipas habang lumalaki yung mga anak mo. Kaya, yun yung lagi ko sinasabi sa anak ko, na kailangan i-secured mo yun. Kasi kung gusto mo makasama yung anak mo habang lumalaki, nang wala kang iniisip, or hindi ka mamumblema kung kanino mo maiwan yung anak mo dahil kailangan mo magtrabaho. Ngayong single ka at nag-uumpisa ka, yan ang unahin mo, magkaroon ng bahay. Kasi yan, may value yan. Kung ayaw mo man, magbago man isip mo, pwede mong ibenta, bumili ka ng ibang bahay na gusto mo. Pero yung sasakyan, yung cellphone, tablet, yung ibang material na bagay, makakapag-antay yan. Bumababa ang value. Kung mag-i-invest siya, kailangan bahay or gold. Yun ang mas magandang pagtuunan ng sahod niya. So, ayun lang ang for today's video for today. Kasi medyo tinatamad ako mag-video ngayon, kaya naisipan ko na lang mag-usap tayo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Tatapon lang ng basura. Daming arte. Help mama? Gusto mo sumakay ng airplane? Next year, uwi tayo Pilipinas? Uwi tayo? Sumakita yung mga pinsan mo? Kailangan matuto ka na magtagalog. Sabihin mo, hello mga pinsan. Sabihin mo na. Dali na. Isa mo, pag nakita mo. Puke. No, ang puke. Dai, check